Cellbox. Si Leora Suarez ay isang dalagang maagang naulila at iniwan ng kaniyang ina sa tiyahing Sugarol. Nakulong at pinatay sa loob ng kulungan ang kaniyang tiyang Lolita at ang mga pinagkakautangan nito ay ibinunto ng galit sa kanya. Para makatakas ng muntikan siyang maghahasa, sumakay siya sa isang private jeep at nakatulog. Nagising na lang siya sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan noon, ang San Quintin. Sa labis na gutom, pinasok niya ang bakuran ng isang bahay matapos maamoy at makitang isang bowl na may lamang cereal sa ibabaw ng mesa. Nilantakan yun ni Leora nang hindi alam na pagkain pala yun ng aso. Doon nagsimula ang hindi inaasahang tagpo sa pagitan ni Leora at Levi na isang gwapong veterinaryo. Anong kapalaran nga ba ang naghihintay kay Leora sa piling ni Levi? Diyos ko! Nando, ano ba to? Bakit may babae rito sa loob ng jeep ha? Halika nga rito, linti ka! Ang matinis na tinig na yon ng isang babae ang siyang naging dahilan kung bakit nagising si Leora sa mahimbing na pagkakatulog. Nang imulat niyang mga mata ay sinalubong siya ng sinag ng araw, kaya naman napapikit siyang muli dahil sa pagkakasilaw. Ano ba yun, Andeng? Anong babaeng Babae! May babae nga! Sino ka? Bakit nasa loob ka ng jeep ko? Gulat na tanong ng matandang lalaki na namimilog ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakaupo pa rin si Leora sa sahig ng jeep habang yakap ang sugatang mga tuhod. Tulungan niyo ho ako. Kailangan ko ho ng tulong. Tulong daw, Andeng. Tulungan ba natin? Hay nako, Nando. Hindi natin siya kilala. Tingnan mo naman yung suot niya. Parang babaeng pakawala. Sumakay pa talaga sa jeep natin. Hays, mabibwisit ang hanap buhay natin yan eh. Hindi ko naman alam na may nakapasok pala sa loob. Hoy babae, umalis ka nga riyan. Ang baho-baho mo. Marahas siyang hinila ng ale. Kaya naman muntika na siyang sumubsob sa lupa nang makababa siya ng jeep. Ang dumi-dumi. Halika na, Nando. Baka baliw yan o kung ano. Napakaganda niya namang baliw, Andeng. Buisit ka talaga. Palibhasay puro babae ang laman ng utak mo. Kaya sa kahit taong grasay, nagagandahan ka na. Teka lang ho. Hindi ho ako baliw. Tulungan niyo ho ako. Wala po akong mapupuntahan. Halos habulin na ni Leora ang jeep. Pero mabilis lang itong pinaharurot hanggang sa mawala sa kaniyang paningin. Napabuntong hininga na lang siya at pinasadahan ang tingin ng sarili. Taong grasa? Hindi naman ako taong grasa. Pero magulo ang buhok niya at may mga tuyong putik pa na nakadikit sa paa hanggang sa hita niya. Punit-punit ang oversized shirt na suot at wala rin ang pajamang suot na pilit inalis ng mga lalaking muntikan ang manggahasa sa kanya. Talagang ang masasabihan siyang baliw ng kung sino mang makakakita sa kanya ngayon. 5 lalaki ang nanakit sa kanya kagabi. Kahit pa may kaunting kaalaman siya sa martial arts, ay hindi rin siya nakapalag dahil bukod sa gutom siya at wala ng lakas ay may hawak pang kutsilyo ang mga ito. Hindi na siya nakagalaw pa nang magkabilang hinawakan ang mga kamay niya. Mabuti na lang at habang pilit siyang inaalisan ng damit ng mga kalalakihang yon, ay may mabangis na aso na biglang dumating. Bumuntong hininga na inalala niya ang nangyari sa kanya kagabi. Siguro, guardian angel ko ang asong yun. Kasi hindi niya naman ako kinagat at yung mga manyak lang na yun ang hinahabol niya. Bulong niya sa sarili. Teka, nasa na ba ako? Inilibot ni Leora ang tingin sa paligid kung nasaan siya. Nasa gitna siya ng mga kabahayan na merong 2-3 palapag. Nakita niyang signage sa malayong harap at Maria Rosa Village ang nakasulat doon. Pero talagang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang address na nakalagay sa ilalim ng pangalan ng village. San Quintin? Nasa San Quintin ako? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Diyos ko, ang layo na pala ng napuntahan ko. Anong gagawin ko rito? Sa pagkakatanda niya kasi ilimang bayan ang dadaanan bago makapunta ng San Quintin. Mula sa bahay nila ang San Rafael.
Alam niya kung gaano yun kalayo dahil minsan nang nabanggit sa kanyang lugar. Ang gaganda ng mga bahay. Bawat bahay ay may mga bakod. Ang linis pa ng paligid. Napapangiting sabi niya at nagsimula ng maglakad kahit hindi alam kung saan talaga pupunta. Wala pa siyang suot na tsinelas at ang init pa ng araw kaya sobrang hapdi ng kaniyang mga paa. Maya-maya pa'y biglang tumunog ang tiyan ni Leora at humapdi yon. Gutom na ako at saka ang sakit ng katawan ko. Paikot-ikot si Leora sa gitna ng mga kabahayan hanggang sa mahilo siya sa labis na pagkagutom. Wala rin siyang taong nakakasalubong para hingian niya ng tulong. Napakatahimik yata ng village na yon. Hanggang sa makaamoy siya ng masarap. Sa tingin niya ay ginisa yon. Kung anong ginisa ay hindi niya alam. Ang alam niya lang ay tila napakasarap noon. Sumingot siya na parang aso. Inaamoy kung saan nagmumula ang mabangong aroma ng ulam. Hanggang sa mapahinto siya sa harap ng bahay na may isang palapag at nakabukas pa ang gate. Hala, may pagkain sa mesa. Usal niya nang makita ang isang mesa sa labas ng bahay at may bowl doon na may lamang pagkain. Walang katao-tao sa paligid kaya naman dahan-dahan na siyang lumapit sa mesa. Teka lang, Yora. Hindi mo pwedeng gawin to. Nahihiyang saway niya sa sarili. Gustong-gusto niya na kasing kunin ang pagkain. Hindi naman to akin, so pag nanakaw tong ginagawa ko. Pero gutom na talaga ako eh. Kahapon pa ng umaga hindi ako kumakain. Napahawak siya sa kumakalam na sikmura at nang lalo siyang matakam ay dali-dali niyang tinungo ang mesa at kinuha ang bowl na naglalaman ng pagkain na sa pagkakaalam niya ay cereals. Nang masigurong wala namang nakakakita sa kanya, ay nilantakan niya agad ang cereal. Dali-dali niyang inuya. Napangiwi pa siya dahil hindi maganda ang lasa noon, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay magkalaman ang kaniyang tiyan. Pero halos mapatalon sa gulat si Leora nang bigla ay may tumahol na aso sa bandang kanan niya. Nang mapalingon siya roon, ay nakita niyang napakagandang aso na kulay puti ang mga balahibo. Halos matakpan ang mga mata nito dahil sa kapal ng balahibo. Sorry, Doggy. Kinuha ko ang pagkain ng amo mo. Sobrang gutom lang ako. Galing ako sa malayo at wala pa akong kain simula kahapon. Ginitian niya ang aso ng patuloy sa pagtahol. Kung hindi lang siguro nakatali, kanina pa siyang sinunggaban. Talagang inubos niyang natitirang cereal sa bowl. Pero halos manlamig si Leora sa kinatatayuan ng makarinig ng isang baritonong tinig mula sa kaniyang likuran. Bakit mo kinain ang pagkain ng aso ko? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig at dahan-dahang yumuko para tingnan ang bowl na wala ng laman. Ha? Pagkain ng aso? Pagkain pala yun ng aso? Hay, ang tanga-tanga mo talaga, Yora! Mangiyak-ngiyak na sigaw niya sa isipan. At dahil sa labis na kahihiyan, ay hindi niya magawang harapin pa ang kung sino man sa kanyang likuran. Napapikit si Leora at nag-isip ng magandang gagawin. Magkunwari kaya akong nahimatay. Wala akong mukhang mayaharap. Nakakahiya. Nang maramdaman niyang humakbang paharap sa kanyang may-ari ng bahay, ay hindi na siya nagdalawang isip na magkunwaring nahimatay. Ibinagsak niya sa lupa ang katawan, pero bago pa man bumagsak ay tumama lang naman sa dulo ng mesa ang ulo niya. Ang pagkukunwari niyang nahimatay ay talagang nangyari nga. Nawalan lang naman siya ng malay dahil sa sakit. I can't go out right now, pare. May tao sa bahay at hindi ko kilala. I think she needs medical attention. Malalaman ko mamaya kapag nagising na siya. Muli ay nagising na naman si Leora. Ang tinig na yon ang una niyang narinig. Hindi pa man niya nabubuksan ang mga mata niya ay napangiwi na siya dahil sa pagsigid ng kirot sa may bandang sintido niya na sinabayan pa ng cramps sa kaniyang tiyan. I'll call you later. Gising na siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Tumambad sa kaniyang puting kisame. Nang ibaling niyang tingin sa bandang kanan niya ay isang mukha ang kaniyang nakita. Kumurap siya ng ilang beses at naging malinaw ang mukhang iyon. Una niyang nakitang makakapal na kilay ng taong nakadungaw sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa pares nitong mga mata na kulay tsokolate hanggang sa bumaba pa yon sa matangos nitong ilong
at natural na mapupulang labi. Idagdag pa ang prominente nitong mga panga. Sino ka? Nasaan ako? Nasa langit na kaya siya? Ang guwapong anghel naman yata nitong nakadungaw sa kanya ngayon. Ikaw ba si Michael? O baka si Gabriel? Miss, kumusta ang pakiramdam mo? Nasusuka ka ba? Nahihilo? Nahimatay ka kanina matapos mong kainin ng pagkain ng aso ko. Sa narinig ay nanlaki ang mga mata ni Leora at napabalikwas ng bangon. Pero dahil nakadungaw sa kaniyang lalaki, ay nagtama lang naman ang kanilang noo. Sabay silang umaray at parehong nasapo ang kawawang mga ulo. Sorry po talaga. Naalala niya ang ginawa niyang kahihiyan. Napatakip tuloy siya sa mukha gamit ang mga palad. Sorry po. Sorry kung kinain ko ang pagkain ng aso niyo. Base sa kilos mo, mukhang conscious ka na ngayon. Hindi ba masakit ang tiyan mo? May nararamdaman ka bang masakit sa'yo? Sa ulo mo? Medyo masakit po ang ulo at tiyan ko. Dahil siguro sa kinain mo kanina, kailangan mong magpa-check up. Pwede ka bang humarap sa akin? Nahihiyaman ay wala ring nagawa si Leora. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay sa muka at tiningnan ang lalaking nakatayo sa harap niya. Nakita niyang nakasapatos ito, itim ang pants na pinaresan ng plain white shirt. Base sa body build ng lalaki, ay masasabi niyang macho ito at lalaking lalaki. At nang tingalain niya ang mukha nito, ay sinalubong ulit siya ng malamlam ngunit maganda nitong mga mata. Ibubuka na sana ng lalaki ang bibig para sana magsalita nang malakas na tumunog ang tiyan ni Leora. Napangiwi siya at napahiya na naman. Sa tingin ko'y gutom ka. Halika, sumama ka sa kusina. Kailangan mo munang kumain. Inalalayan siya nitong makatayo. Bahagya siyang nanginig at lihim na napalunok ng dumampi sa kanyang likuran ang mainit nitong palad na tumagos pa sa damit niya. Sumunod siya sa lalaki hanggang sa makarating sila sa kusina ng bahay. Noon lang din siya nakapasok sa ganong kalinis at kagandang bahay. Pinaghain siya ng lalaki. At nang makita niyang masarap na buttered shrimp ang nakahain at sinigang na bangus ay talagang naglaway siya. Hindi na siya nagpapigil pa. Kumain si Leora at inalis muna ang hiya, tsaka niya naiisipin yon. Nang makita niyang nakatingin lang ang lalaki sa kanya habang kumakain siya, ay natigilan siya sa pagnguya kahit punong-puno pa ng pagkain ang kaniyang bibig. It's okay. Don't mind me. Kumain ka lang. Anitong tila natutuwa sa kanya. Tumango siya at muntikan ng mabilaukan kaya mabilis na inabutan siya ng tubig. Nang makainom ay sobrang gumaan ang pakiramdam niya. Matapos kumain ay inutusan siya ng lalaki na maligo. Nagulat rin siya nang makita sa salamin ng banyo ang kaniyang muka. Para nga siyang taong grasa sa sobrang dungis niya. Isang kulay dilaw na summer dress at bagong underwear ang inabot ng lalaki sa kanya. Nang lumabas ng banyo ay napatitig ito sa kanya na para bang gulat na makita siyang malinis na. Pero kaagad rin itong nag-iwas ng tingin. I guess hindi ko na kailangang itanong pa kung bakit kinain mo yung dog food. Gutom ka at naiintindihan ko. Anito nang kausapin siya sa sala. Magkaharap silang nakaupo. Siya naman ay nakayuko lang habang nilalaro ang mga daliri. Pasensya na po. Sobrang gutom na po kasi ako kanina. Kahapon pa po kasi ako ng umaga hindi kumakain eh. What? Bakit? Sana kumato ka muna para mabigyan kagad kita ng pagkain. Hindi yung dog food pa ang nilantakan mo. Hindi ka ba umuwi sa inyo? Tagasan ka ba? Napaiwas ng tingin si Leora. Hindi niya alam kung sasagutin niya ang tanong na yun o hindi. Natatakot siyang sabihin kung sino siya. Mamaya kasi ay masundan pa siya ng mga taong pinagkakautangan ng tiyahin niya. Delikado ang buhay niya. Naglayas ka ba? Ilang taon ka na? At saka anong pangalan mo? Ako po si Yora. 19 years old na po ako. Oh, so you're not a minor. Tugon nito na tila ba nakahinga ng maluwag sa kung anong dahilan ay hindi niya alam. Bakit ka madungis kanina? Ano bang nangyari sa'yo? Sir, kailangan ko po ng tulong.
Sa sinabi niya ay nagsalubong ang makakapal na kilay ng lalaki. Naghahanap po ba kayo ng katulong? Pwede po ako. Magaling po ako sa gawaing bahay. Marunong din po akong magluto, kaya ko pong maglaba at mamlan. Halos hindi matuloy ni Yora ang mga sanay sasabihin nang makarinig siya ng tinig mula sa main door ng bahay. Levi! Anak! Biglang nakaramdam ng kaba si Leora. Baka kasi magalit ang kung sino man sa bahay na yon kapag nakitang may estranghera sa loob. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at iniluwanon ang isang babae na hindi katangkaran at medyo mataba. Kung titingnan ay kaidaran lang din ito ng kaniyang tiyang Lolita. Levi, pinakain mo na ba si Choli? Yung pusa sa likod ng bahay, napakain mo na rin. Natigil ito sa pagsasalita at paglalakad nang magtagpo ang kanilang mga mata. May bisita. Nako, sino ka, iha? Abay, napakagandang bata. Levi, sino itong bisita mo, ha, anak? Ma. Hello, iha. Girlfriend ka ba ng anak ko? Ngayon lang kasi nagdala ng babae rito ang anak ko. Basa pa ang buhok mo at mukhang dito ka pa naligo. Diyos ko, magkakaapo na ba ako? Ma, ano ba? Hindi ko siya girlfriend. Problemadong sabi ng lalaki at marahan itong hinila ang ginang. Mag-ina nga ang dalawa dahil kuhang-kuha ng lalaki ang magandang mga mata ng mama nito. Ay, hindi mo siya girlfriend. Kung ganon, sino ka, iha? Kaibigan ka ba nitong si Levi ko? Bakit ngayon lang kita nakita? Hindi ka pamilyar sa akin. Nahihiyang napangiti si Leora. Hindi niya alam kung paano niya sasabihing kinain niya lang naman ang pagkain ng aso ng mga ito, nahimatay at tinulungan ng gwapo nitong anak. Mukhang hindi siya taga rito, mama. Pumasok siya bigla kanina at tinahulan ni Choli, kaya lumabas ako. Bigla siyang nahimatay. Kaya dinala ko rito sa loob. Oh, Diyos ko. Nahimatay ka. Bakit, iha? May sakit ka ba? Hindi makasagot si Leora. Wala naman talaga siyang sakit. Nahimatay lang siya dahil nagpanggap siyang nahimatay. Malilito lang ang ginang kapag sinabi niya yon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na ho ako. Salamat. Kung okay ka na talaga, pwede mo bang sabihin kung sanang sa inyo? Ihatid kita. Hindi pwede. Mangiyak-iyak na putol ni Leora kay Levi. Bigla ay bumalik sa alaala niya ang lahat ng pangyayari bago siya makarating sa lugar na yon. Kahit maiiyak na ipinigilan niya ang pagbagsak ng kaniyang mga luha. Ayoko na pong umuwi sa amin. Ang totoo niyan, naghahanap ako ng trabaho. Trabaho? Trabaho pala ang hanap mo. Nako, hulog ka yata ng langit sa akin. Alam mo kasi, umalis na yung nagbabantay sa tindahan ko. Naghahanap ako ng bago. Gusto mo bang? Ma, hindi natin siya pwedeng kunin. At bakit hindi, aber? Alam mo naman ang mga tao dito sa village natin. At saka sa itsura niya kanina, mukhang hindi naman talaga trabaho ang hanap niya. Napayuko si Leora. Gusto niyang maiyak. Kung paalisin siya ng mga ito, ano na lang ang gagawin niya? Ano ka ba naman, anak? Pinakain mo na siya, tinulungan. Lubos-lubusin mo na. Kunin na natin siya, Levi. Kailangan natin ng tatao sa tindahan. Lumapit sa kanyang ginang at ginagap nito ang kamay niya. Sa halip na magulat ay nakaramdam si Leora ng kapanatagan. Huwag kang mag-alala, ha. Sa akin ka magtatrabaho. Mabait ako at malaking magpasweldo. Lalo na kung kaya mong pataasin ang benta ko ngayong buwan. Hindi pwede ang sinasabi mo, mama. Hindi natin alam kung sino siya. Bigla na lang siyang sumulpot dito sa village. Hindi tayo pwedeng magtiwala na lang. Levi! Miss, kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino ka talaga at tagasan ka, ako mismo ang tatawag sa police station para sabihing may estranghero sa village namin. Binundol ng matinding kaba ang puso ni Leora, lalo na nang makita niyang hinablot ng lalaki ang coat nito sa ibabaw ng sofa. Palabas na ito ng bahay nang bigla siyang magsalita. Pakiusap, huwag niyo ho akong paalisin. Kailangan ko lang po ng tulong ngayon. Sa sinabi niya ay natigilan si Levi sa paghakbang palabas ng pinto.
Muli nitong ibinaling ang tingin sa kanya. Pero ngayon ay salubong ng mga kilay. Galing ho ako ng San Rafael. San Rafael? Nako, ang layo naman nun, iha. Nakulong ho ang tiyahin ko at pinatay din sa loob ng kulungan. Napasinghapangginang sa narinig. Pinilit ni Leora na pinatatag ang boses habang nagsasalita. Pero nagsimula nang magbagsakan ang kaniyang mga luha. Hindi siya pwedeng magtiwala sa kahit na sino man. Pero sa ginang na kaharap niya ngayon at sa anak nitong lalaki ay tila magtitiwala ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi siya nagpapaawa. Pero kung ito lang ang dahilan para manatili siya roon at makapagsimula ng bagong buhay ay kailangan niyang maging tapat para pagkatiwalaan siya ng mga ito. Diyos ko, bakit naman pinatay ang tiyahin mo? Marami ho siyang pinagkakautangan at sa ganong paraan po siya siningil. Si Chang na lang ho ang bumubuhay sa akin at siya din ang tumatayong nanay at tatay ko dahil wala na rin ho ang mga magulang ko. Pero nawala rin siya sa akin at kaya ako napunta rito dahil delikado po ang buhay ko sa amin. Patuloy po sa pagsingil sa akin ng mga pinagkakautangan niya. Sinunog ang bahay namin habang natutulog ako sa loob at ninakaw po ang pera na pampiyansa sana kay Chang. Natigil sandali si Leora nang mapakapit sa sofa ang ginang at parang nawala ng lakas dahil sa kwento niya. Punong-puno ng awa ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala po akong kamag-anak na malalapitan dahil lahat sila ay may kanya-kanyang buhay at ayaw akong tulungan. At kagabi ho, muntikan na ho akong gahasain habang nasa daan ako. Nakatakas ako kaya nadapa ako sa putikan. Pagod at gutom na sumakay po ako sa jeep na hindi ko alam na aalis pala at makakarating dito sa San Quintin. Ang totoo ho niyan, kinain ko ho ang pagkain ng aso niyo sa labas kanina dahil sa gutom. Nagpanggap po akong nahimatay sa sobrang hiya. Patuloy sa pagbagsakan ng mga luha ni Leora, ayaw niyang alalahanin pa ang nangyari. Ang ina naman ni Levi kagad na lumapit sa kanya. Sinapo ang magkabila niyang pisngi at maluhaluhang tinignan siya sa mga mata. Kawawa ka naman, Diyos ko. Papaanong nangyari sa'yo ang bagay na ito? Tanong nitong hinahagod ang likuran niya. Narinig mo yun ha, Levi? Ikaw talaga, wala kang awa. Sinigawan nito ang anak na nanatiling nakatayo lang at siguradong nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala ha, akong bahala sa'yo. Mula ngayon ay dito ka na titira sa amin. Huwag mo nang isipin ang anak ko. Ako ang nanay niya, kaya wala siyang magagawa. Ang kailangan mo lang gawin ay magbabantay ka sa tindahan namin at suswelduhan kita ha. Diyos ko, mabuti na lang at dito ka sa bahay napunta. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng mga loko-loko dyan. Napakaganda mo pa namang bata. Ilang taon ka na ba ha? At ano ang pangalan mo? Leora ho. Leora Suarez. 19 years old na po ako. Ako naman si Lilian. Tawagin mo kong Tita Lilian. At yan naman ang anak ko, si Levi. Isa siyang doktor. Doktor ng mga hayop. Mukha lang siyang suplado. Pero mabait yan at malambing. Tawagin mo siyang kuya. Sinulya pa ni Leora ng tingin ng anak nito at nakatitig lang ito sa kanya na para bang binabasa pa rin kung nagsasabi ba siya ng totoo o gumagawa lang ng kwento. Halika sa kusina. Samahan mo akong magluto ng merienda at kwentuhan mo pa ako tungkol sa buhay mo. Marahan siyang hinila ni Tita Lilian patungo sa kusina at sobrang naging komportable siya sa paraan ng paghagod nito sa likuran niya. So, pinatira na talaga ni Tita Lilian sa bahay niyo ang chick na yon. In fairness pare ngayon pa lang ako nakakita ng ganong kasimple pero magandang babae. O baka hindi lang ako sanay na makakilala ng katulad niya dahil puro wild and aggressive ang mga tao dito sa San Quintin. Litanya ni Frederick sa likuran ni Levi habang nilalagyan niya ng kastang paa ng street dog na merong injury at nakita niya lang kanina sa labas ng kaniyang vet clinic. Naiiling siya dahil mula nang dumating si Leora at nakita ito ni Frederick 3 araw nang nakakalipas ay lagi na nitong binabanggit ang dalaga. If you have a plan,
Nadiskartehan si Yora. Huwag mo nang ituloy. Para siyang babasaging plato kung ingatan at protektahan ni Mama. Tingnan mo pati ang pangalan niya. Ang ganda. Yora. Pumitik pa sa eri si Frederick habang nagsasalita. Ang ganda niya talaga, man. Tama nga ang kaibigan niya. Hindi may tatangging maganda si Leora. Bagay na bagay rito ang kulot nitong buhok na abot hanggang bewang nito. Naalala niya kung paano nagkasalubong sila kagabi habang palabas ito ng banyo at ang oversized shirt nito ang suot at naka-shorts lang. Napapikit tuloy si Levi dahil hindi maalis sa isipan niya ang malakremang mga hita ni Leora kahit hindi niya naman sinasadyang mapatingin doon. Natigil sa pag-iisip si Levi nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Ang mama niyang tumatawag kaya kagad niya yung sinagot. Anak, busy ka ba? Marami ka bang pasyente dyan sa klinik mo ngayon? Hindi naman ma. May isang aso lang na may injury. Bakit? Kasi anak, nandito kami ni Yora sa mall ngayon. Ipag-shopping ko siya ng mga damit. Hindi kasi masyadong nagkasya sa kanya ang mga pinaglumaan ng ate Casey mo. Napangiti si Levi. Kaya mahal na mahal niya ang mama niya. Kahit medyo mabunganga ito, lalo na kapag hindi siya kumakain sa tamang oras pero napakabait nito sa kahit na sino. Tumawag kasi ang kliyente ko. Mag-a-avail na siya ngayon ng insurance at malaking halaga yun anak. Hindi ko pwedeng ipagpabukas. Pwede bang samahan mo muna si Yora dito at tulungang mamili ng damit? Pakainin mo rin sa masarap na resto. Sandali siyang natigilan ng maisip ang dalaga pero hindi niya rin may tatangging nakakaramdam siya ng excitement na makita ito ulit. Sa gabi lang kasi sila nagkikita dahil maaga itong pumapasok sa convenience store nila. Sige ma, ako nang bahala. Papunta na ako dyan. Ako na rin ang magbabayad sa mga bibilhin niya. Talaga ba anak? Oo naman po mama. Ay nakakatuwa naman. Parang nung isang araw lang ay pinipilit mo kong paalisin si Yora. Salamat anak. Maging mabait ka sa kanya ha. Mabait siyang bata Levi. Kaya itrato mo siya na parang nakababatang kapatid. Napangiwi siya sa narinig. Parang hindi naman ganon ang tingin niya kay Leora. Mabilis naman niyang tinungo ang mall at iniwan si Frederick kahit nagpupumilit na sumama para raw makita si Leora. Wala siyang tiwala sa kaibigan. Masasaktan lang ang dalaga kapag maniniwala ito sa matatamis na salita ng kaibigan niyang babaero. Welcome po Sir Levi. Bati kay Levi ng sales lady sa bungad ng butik na laging pinupuntahan ng mama niya. Madalas kasi nagpapasama sa kaniyang mag-mall ang ina. Kaya kilala na siya ng mga empleyado roon. Miss, nasan yung dalagang iniwan dito ni mama kanina? Nasa fitting room pa po sir. Madami po kasing napili ang mama mo kanina para sa kanya. Kaya sinusukat niya pa. Hintayin niyo na lang ho dito sa couch. Pumasok si Levi at naupo sa couch sa harap ng fitting room. Sandali lang siyang naupo doon at binuksan ng cellphone para mag-check ng messages nang biglang bumukas ang pinto. At nang makita kung sinong lumabas, ay talagang nahigit niya ang paghinga. Pakiramdam niya ay tumigil sandali ang oras habang nakatitig siya sa magandang mukha ni Leora. Ang ayos nito ngayon ay ibang-iba sa Leora na nakita niya sa nakaraang 2 araw. God, she's a goddess. Piping usal na Levi sa isipan. Hindi yata si Leora ang nasa harapan niya ngayon, kundi isang anghel. Tama, isang napakagandang anghel. Ate, ano sa tingin mo? Maganda po ba? Tanong ni Leora sa isa sa mga sales lady sa loob ng butik matapos niyang isuot ang napaka-cute na summer dress na kulay asul at si Tita Lilian ang pumili kanina. Wow! Ang ganda mo ma'am! Bagay na bagay sa'yo. Sa lahat ng napili ni ma'am kanina ay dyan ako mas nagandahan. Napangiti siya sa sinabi ng babae at nagpasalamat. Pero hindi niya maiwasang hindi mailang. May ribbon strap kasi ang damit sa may bandang balikat niya at manipis yun. Kitang-kita ang malakrema niyang balikat at ang ibabang parte ng hita niya dahil hindi yun masyadong abot hanggang sa tuhod. Ang puti mo, maputi na may pagka-pinkish, para kang mansanas na napakakinis, kaya kahit anong damit ang isuot mo, babagay sa'yo. Nag-init ang mukha niya sa papuring natanggap.
Hindi pa rin siya sanay kahit lagi siyang sinasabihan na maganda siya. Siya nga pala, nandito na si Sir, yung anak ni Ma'am. Napatingin si Leora sa direksyon kung saan nakatingin ang sales lady. Walang kahirap-hirap na nagtama ang kanilang mga mata. Pero kaagad ring napayuko si Leora nang mapansing titig na titig sa kanya si Levi. Bumagsak pa sa sahig ang cellphone nito, kaya naman napatayo na. Tapos ka na ba sa pagpili ng mga damit? Tanong nito sa kanya at napaangat siya ng tingin. Ngumiti ng tipid. Opo. Napatingin si Leora sa 2 basket na naglalaman ng mga damit na si Tita Lilian ang namili kanina. Mga pambahay at gagamitin niya sa tindahan. Sige, bayaran na natin. Teka lang kuya. Tawag niya kay Levi na nagpatigil dito sa paghakbang patungo sana sa counter. Bigla itong bumusangot sa hindi niya malamang dahilan. Masyado pong marami ang napili ni tita. Babawasan ko lang po. Wala naman akong pera. It's on me, Yora. You don't have to worry. Ako nang bahala doon. Isama na rin natin yung suot mo ngayon. Ito po? Hindi na. Trinay ko lang naman po ito. Maganda. Bagay sa'yo. Lihim na napalunok si Leora nang mapakagatlabi si Levi matapos sabihin yon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinuri siya nito at sinabihan siya ng ganoon. Sa loob kasi ng 3 araw na nasa bahay siya ng mga ito, ay pansin niyang hindi naman mahilig magsalita ang binata at hindi siya kinakausap. Kapag naman tinitingnan siya ng binata ay umiiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya ay ayaw ni Levi na naroon siya. Ako nang magdadala. Hindi na Kuya Levi. Ako na po. Hindi naman mabigat eh. Marahan niyang inagawang 3 paper bag habang palabas na sila ng butik. Hindi ito nagsalita at hindi rin naman binigay sa kaniyang mga dala nito kaya hindi na siya nagpumilit. Anong gusto mong kainin? Hindi po ako gutom Kuya Levi. Well, gutom ako. Ayos lang ba na mag-lunch ako kasama ka? Tiningnan ni Leora ang mukha ni Levi at may konting ngiti na nakasilay sa mga labi nito. Komportable siya kapag anong nakangiti ito, nawawala ang hiya niya. Magsasalita na sana siya ng may mga batang naghahabulan at dumaan sa tabi niya at nabangga siya. Nawalan siya ng balanse pero mabilis rin na nabitiwan ni Levi ang mga paper bag at napayakap sa kanya para pigilan siya sa pagbagsak. Triple ang bilis ng pintig ng puso ni Leora dahil sa kaba. Okay ka lang ba? Sandali siyang napatigil sa paghinga nang makitang sobrang lapit na pala ng mukha nila sa isa't isa. Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala siyang maisagot. Tumama kasi ang amoy toothpaste at mainit nitong hininga sa pisngi niya, kaya parang may kung anong naglulumikot sa loob ng tiyan niya. Nanatili lang siyang nakatitig sa makinis na mukha ng binata. Ayos lang ako. Salamat. Tumango ito at tila nag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. Bakit kaya bigla na naman silang naglumikot? Tanong niya sa isipan at tinutukoy niya sa mga pesting tila naglalaro sa loob ng tiyan niya kanina. Una siyang nakaramdam nung una silang magkita ni Levi at pinaghain ng masarap na pagkain. Pilit niya na lang inalis yun sa isipan niya. Pagkarating sa restaurant ay umorder na si Levi para sa kanila at nagsimula na silang kumain. May mga kapatid ka ba? Panimulang tanong ni Levi habang kumakain sila ni Leora. Kung ganitong makakasama niya lagi ang dalaga, wala naman sigurong masama kung kikilalanin niya pa ito. Wala po akong kapatid eh. Ewan ko nga bakit hindi na nagkaanak sina Mama at Papa. Hanggang sa mawala na lang si Papa dahil sa tuberculosis at hindi na sila nagkaanak. Tapos umalis din si Mama nung graduate ako ng elementary. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Walang paramdam? Oo, ang sabi niya kasi magtatrabaho lang siya. Nakaramdam ng lungkot si Levi. Bakit maraming utang ang tiyahin mo? Sandali itong natigil sa naging tanong niya. Natigil din sa pagkain. Oh, I'm sorry. Huwag mo nang sagutin kung hindi ka naman komportable. Mahilig kasi sa sugal si Chang. Halos putol ni Leora sa kanya.
Nilunok muna nito ang pagkain bago nagsalitang muli. Kapag natatalo siya sa sugalan, nagkakautang siya. At kapag siguro wala akong pang tuition o pambili ng projects, umutang siya para makapag-aral ako. Nag-aaral ka? Oo naman po. Napagdikit ni Levi ang mga labi dahil sa po na sinabi nito. Ganoon na ba talaga siya katanda? Magka-college na sana ako ngayong pasukan. Kaya lang, ayun nga, nangyari na lang. Kaya salamat po dahil tinanggap niyo ako ni Tita Lilian sa bahay niyo. Naging malungkot ito. Bigla na lang namula ang gilid ng mga mata na parang maiiyak. Kaya kinabahan si Levi. Ayaw niyang nakakakita ng babaeng umiiyak. Sobrang sarap po ng pagkain nila dito. Ano nga ulit itong kinakain natin ngayon? Steak. Ito naman leche flan. Steak at saka leche flan. Masarap ba? Opo. Nakikita ko lang to sa mga cooking show sa cellphone. Ngayon ko lang natikman. Masarap pala. Biglang umiti si Leora. Napakurap tuloy si Levi nang makitang lumabas ang 2 dimples sa pisngi nito. Nagulat siya dahil ngayon niya lang nakita ang napakagandang ngiting yon. Ngayon lang umiti si Leora ng ganon. And it makes him happy. Hindi niya alam kung bakit tuwang-tuwa siyang makita ang ngiting yon ng dalaga. Maging ang paraan ng pagkain ni Leora ay nakakatuwa. Sa bahay ay hindi niya ito madalas na nakakasabay kumain. Kaya ngayon niya lang ito nakitang naging komportable sa kanya na hindi na nahiyang punuin ang bibig at lumobo ang napaka-cute na mga pisngi. Anak, manganganak na ang ate Casey mo at kailangan niya ako. Napapakamot ng ulo si Levi habang kausap ang ina sa loob ng office niya sa vet clinic. Nagpapaalam kasi at pupuntang Maynila kung saan nag-asawa ang ate niya. Manaman, bakit ngayon naaalis ka na tsaka ka pa magpapaalam? Paano po ang tindahan? Walang papalit kay Yora kapag umalis ka. Ayun na nga anak, nandito ko ngayon para sabihin sa iyong ikaw nang bahala kay Yora at sa tindahan. Ano? Kung hindi ka masyadong busy dito sa klinik ikaw na sa umaga at siya naman sa gabi. At kung hindi naman ay isasara na lang sa gabi. Ma, alam mong malakas ang tindahan paggabi. Kaya lang may mga lalaki na umiinom sa labas. Nako, nag-aalala ka kay Yora. Nakakatuwa naman anak. Ano pong nakakatuwa doon? Sinasabi ko lang na delikado siyang magbantay kapag gabi. Sabihin mo nga anak, nagagandahan ka ba sa Yora ko? Yora mo? Aba mama, napapansin kong parang mas nilalambing mo na ngayon si Yora kaysa sa akin na anak mo Nagtatampo na ako. Aray! Malakas na hinampas lang naman siya ng ina sa braso. Mula nang mawala ang papa mo at nag-asawa naman ang ate mo, ay palagi na akong malungkot. Ngayon na, nandito na si Yora ay sumaya ulit ako at parang nagkaroon ng bagong anak. At saka alam mong pinagdaanan ni Yora anak. Maging mabait ka sa kanya habang wala ako. Oo na po, may magagawa pa ba ako, boss? Nagtawanan na lang silang mag-ina dahil sa sinabi niya. Umalis din ito ng araw na yon at bumiyahe patungong Maynila. Ilang oras pa siyang nanatili sa klinik nang makatanggap siya ng tawag kay Mang Rudy, ang may-ari ng maliit na karinderiya sa harap ng convenience store nila. Oh, Mang Rudy, napatawag ko kayo. Levi, si Yora! Natigil si Levi sa ginagawa at binundol ng kaba ang dibdib nang marinig ang pangalan ng dalaga. Bakit ho? Nako, may problema. Puntahan mo siya sa police station. Dinampot siya ng mga pulis ngayon lang. Walang yakang babae ka? Kabago-bago mo pa lang dito sa San Quintin. Ay ganito na ang ginawa mo. San ka ba napulot ni Maring Lilian ha? Diyos ko, sagutin mo ang pagpapagamot sa anak ko. Halos mabali mo ang kamay niya. Linti ka? Iyon ang eksenang naabutan ni Levi nang makapasok siya sa loob ng presinto. Nakapamewang na binubuliyawan ni na Aling Monet at Aling Bet si Leora na nakaupo at nakayuko lang sa harap ng isang pulis, mukhang iniimbestigahan. Hinihingal na lumapit si Levi sa mga ito dahil tinakbo lang ang presinto mula sa klinik niya. Nasa shop pa kasi ang motorbike niya. Pwede ho ba? Huwag niyo siyang sigawan. Ano bang nangyari? Napaangat ng tingin si Leora nang marinig ang boses niya. Pinuno ng pag-aalala ang dibdib ni Levi nang makitang
Luhaan ng dalaga. Nako, Levi, mabutit nandito ka na. Itong tindera ng mama mo. Binugbog lang naman ang anak kong si Raymond at ang anak nitong si Greg. Nagsalubong ang kilay ni Levi sa narinig. Binugbog? Paano nangyari yun? Yun din ang iniisip ko, sir. Mas matangkad sa kanya ang mga binatang yun at malaki ang katawan. Papaanong nabubog sila ni Miss Beautiful? Natatawang sambit ng babaeng pulis sa kanilang likuran. Tingnan mo to, sir. Kuha ng CCTV sa lugar kung saan niya hinabol ang dalawa. Lumapit si Levi sa mesa at talagang umawang ang bibig niya sa nakikita. Pakurap-kurap siya sa harap ng monitor. Pinapanood kung papaanong sinipat sinuntok ni Leora, si Greg at Raymond, at kung papaanong tumakbo papalayo ang dalawa na halos hindi na makalakad ng maayos. Gusto niyang humanga sa dalaga dahil hindi niya alam na ganoon pala ito kagaling makipagsuntukan. Pero nakita niya rin na naging bayolente ito. Hindi maganda. Ano bang pumasok sa utak mo? At nagawa mo to, ha? Gusto mo bang makulong, Leora? Tumaas ang boses niya kaya naman napatanga ang dalaga. Dumaan ang takot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Wala kang karapatang saktan ng kahit na sino. Ganyan ka ba sa inyo, ha? Ganyan ka ba kabayolente? Hindi naman ako. Paalisin mo na siya, Levi. Hindi pwedeng bayolente dito sa atin. Masama ang ginawa mo, miss. Nagiinit ang ulo ni Levi. Magsasalita pa sana siyang muli nang biglang tumakbo palabas ng presinto si Leora. Kailangan niya pang kausapin ang dalaga kaya naman sinundan niya na. Matapos buliyawan ni Levi na pahiya si Leora, kaya naman tumakbo siya pabalik ng convenience store kung saan nagtatrabaho. Nagtungo siya sa staff room. Umupo sa sahig at umiyak ng umiyak. Leora, nasan ka? Narinig niyang boses ni Levi kaya tumigil siya sa pag-iyak at mabilis na pinahid ang mga luha. Narinig niya ang pagbukas nito ng pinto at kagad siya nitong nakita. Yumuko lang siya at hindi magawang tingnan sa mga mata ang binata. Matagal na katahimikan ang namayani. Maya-maya pa ay iniluhod nito ang kabilang tuhod para mapantayan siya. Pasensya na. Pasensya na kung nasigawan kita kanina. Nagulat lang ako sa nakita ko. Pwede ko bang malaman kung bakit mo nagawa yun? Hindi ko naman gustong gawin yun eh. Hindi mo nakita ng buong video kung paano nila ako hampasin ng bote ng alak pero nakailag ako. Ginawa nila yun? Bakit? Noong nagsimula ako sa convenience store, pansin kong pumapasok lang sila doon at nagpapanggap na bibili. Yun pala'y palihim silang kumukuha ng hindi nagbabayad. Hinayaan ko lang kasi akala ko hindi na mauulit. Pero nasagad na ako kanina. Play money ang binigay nila sa akin at sinabihang wag magsusumbong. Tinapan ko ang play money at pilit na kinuha ang mga ninakaw nila. Kaya nauwi sa pisikalan. Kailangan ko ring depensahan ang sarili ko. Mariing napapikit si Leora ng malutong na nagmura si Levi. Nakuha ba sa CCTV ang ginawa nila? Tumango lang siya bilang tugon. Maya-maya pa'y nakita niyang naglahad ang kamay ng binata. Nakatitig lang siya sa kamay nito, kaya naman si Levi na lang ang humawak sa kamay niya at inalalayan siyang makatayo. Huwag kang mag-alala, as long as may ebidensya tayo. Walang mangyayaring masama sa'yo. Akong bahala. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Umiling si Leora. Nagtaka siya nang mapansing nakangiting tinititigan siya ni Levi. Bakit ka nakangiti? Nagulat lang ako. Akalain mo yun. Sa ganda at sexy mong yan. Magagawa mong sakta ng mga lokong yun. Sexy? Tila'y wala itong mahagilap na sasabihin, kaya napapakamot na lang sa ulo. Paano ka natutong manuntok ng ganon at mambalibag ng tao? Natatawa nitong tanong. Yung papa kasi ng kababata ko, magaling sa martial arts. Mula pagkabata tinuturuan niya na kami ni Anya. Basic lang naman ang alam ko, kaya lang hindi ko rin nagamit nung pinagtripan ako ng grupo ng mga manyak dahil sa gutom at wala na rin akong lakas. Mabuti naman at alam mong paano depensa ng sarili mo. Dadalhin ko ng flash drive ng CCTV sa police station mamaya. Siya nga pala, lunch break na. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige, hintayin mo ako dito. Mag-o-order ako ng lunch natin.
Sabay na tayong kumain. Again, I'm sorry. Sinigawan kita ng hindi pa inaalam ang nangyayari. I promise, Yora, I won't do it again. Tila bumagal ang oras nang bigla ay dumampi ang kamay ni Levi sa ibabaw ng ulo niya at banayad na hinaplos yun na para siyang tuta. Nawala ang kaninang lungkot na nadarama ni Leora. Napalitan yun ng kilig sa hindi niya malamang dahilan. Kinilig lang siguro siya dahil nag-aalala sa kanya si Levi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naresolba na ang problema ni Leora at humingi ng tawad sa kanya ang magulang ni Raymond at Greg. Sa nangyari, tila mas dumami ang naging kaibigan ni Leora sa village. Idagdag pa ang pagdami ng mga customers nila. Karamihan ay mga high school students na gusto pang magpaturo sa kanya ng martial arts. May iilan ding mga binata na pabalik-balik sa convenience store at alam niyang siya naman talaga ang pakay. Magandang umaga ho, Mang Rudy. Magandang umaga rin ho, Manang Susing. Malapad ang ngiting bati ni Leora sa mga taong nadadaanan niya habang naglalakad at patalon-talon na parang bata. Oh, nako, mukha namang mas maganda ka sa umaga, Yora. Sinabi mo pa, Rudy, parang anghel yang si Yora, napakaputi. Binubola niyo na naman ho ako, ano? O heto ho, may dala akong kape para sa inyo. Pambayad sa pambobola niyo sa akin. Natatawang inabot niya sa mga matanda na nagwawalis ang binili niyang kape sa coffee shop sa labas ng bahay ni Tita Lilian. Hindi naman kalayo ng convenience store sa bahay kaya naglalakad lang siya patungo roon. Bahagi na rin ng exercise niya. Ay, salamat! Hindi pa ako nakakapagkape. Yora, mamaya punta ka sa bahay ah. Birthday ng apo ko. Isama mo rin si Levi. Sige ho, Mang Rudy. Nakangiting tinalikuran niya ang dalawa at tumigil sa harap ng convenience store na pinagtatrabahuhan niya. Kung titingnan, ay para lang din yung 7-Eleven. Maganda ang panahon at kay sarap ng pang-umagang hangin sa village na yon. Kahit maraming establishments at matao ang lugar, katulad ng ibang bayan, ay marami pa ring mga kahoy sa paligid. Magandang umaga! Bati ni Leora sa pinakaunang customer niya sa araw na yon. Pero nawala ang ngiti niya nang makita si Carding, ang binatang ilang araw na ring nangungulit sa kanya. Good morning, aking magandang prinsesa. Kumusta ang tulog mo? Napanaginipan mo ba ako? Napairap sa hangin si Leora at hindi mapigilang matawa. Bawat umaga ay yun talagang bungad sa kanya ni Carding bago ito pumasok sa eskwela. At bakit naman kita mapapanaginipan? Dahil ako ang soulmate mo. Nakasuot ito ng isang criminology uniform dahil magpupulis daw. Hawak ng kabilang kamay nito ang isang notebook at ang kabilang kamay naman ay may hawak na bulaklak na halatang pinitas lang nito sa daan. Mula nang makita siya ni Carding sa loob ng convenience store ay hindi na siya nilubayan. Lagi na siyang kinukulit. Liligawan daw siya. Che, soulmate daw? Mas gugustuhin ko pang mapanaginipan ng mga kambing at baka na gusto mong ialay sa akin, ano? Ouch! Masakit yun, may princess ah. Pero yung mga kambing at baka ni tatay sa bukid ay talagang handa na. Yung matamis na oo mo na lang ang kulang. Malakas na natawa si Leora at tinanggap ang bulaklak na inabot nito. In fairness, mabango naman. Loko ka talaga, Carding. Pumasok ka na nga lang. Malilit ka na oh. Di bali nang malit basta't makita ko muna ang magandang mukha ng prinsesa ko. Solve na ako. At saka huwag mong kakalimutan ang date natin bukas ah. Hay, oo na. Alis na. Sige, pero mag-goodbye kiss muna ako. Umawang ang bibig ni Leora nang kinuha nito ang kamay niya at masuyong hinalikan yon. Humagalpak siya ng tawa dahil kinindatan pa siya ni Carding. Agad siyang natigil sa pagtawa nang may tumikim sa entrance ng store at nakita niya si Levi na mukhang kanina pa nakatingin sa kanila. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang mapansing sa lubong ang kilay nitong lumapit sa kanila. Date? Nakataas ang kabilang kilay na tanong ni Levi kay Leora na may ngiti pa rin sa mga labi. Nakaalis na si Carding na masama niyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Anong date ang sinasabi niya? Hindi naman talaga yung date. Niyaya niya lang akong pumunta sa park. Linggo naman bukas. Okay lang ba na lumabas ako? Ha?
Kailan ka pa niya niyayang mag-date ng lalaking yun? At kailan ka pa niya tinatawag na may princess? Talagang tumaas ang boses ni Levi. Hindi siya nakapagpigil. Nag-aalboruto siya sa mga sandaling yun sa hindi niya malamang dahilan. Ang ganda ng gising niya kanina, tapos sisirain lang ni Carding. Paano kayo nagkakilala? At bakit parang napaka-close niyo naman yata? Palagi kasi siyang bumibili dito. Naging magkaibigan kami. Magkaibigan ba yung hinalikan ka sa kamay? Ha? Boyfriend mo ba siya? Nako Kuya Levi, hindi ho. Kuya ka ng kuya sa akin. Hindi naman tayo magkapatid May gusto ka ba sa Carding na yon, Leora? Hindi. Huwag mo nang sagutin. Ayokong malaman. Masamang tingin ang pinukol niya sa dalaga at kagad itong tinalikuran. Napadaan siya sa tindahan bago pumasok sa trabaho para batiin sana si Leora ng good morning. Tapos, ganoon lang palang aabutan niya. Nakakainis. At ano namang problema doon kung hinalikan ni Carding ang kamay niya? Wala naman sigurong problema kung maging mag-boyfriend yung mga bata. Bata? Naiinis na putol ni Levi kay Frederick. Nakarating na siya sa klinik at kunento niya sa kaibigan ang nakita niya sa loob ng convenience store kanina. Hindi na sila bata, okay? Yun na nga. Ano namang pinagpuputok ng butsi mo kung nagliligawan ng dalawa? Para hindi mo kilala yung Carding. Loko-loko raw yun pagdating sa babae. At ayoko naman na pati si Leora ay lokohin niya. At bakit? Basta, sa amin siya nakatira. Cargo de konsensya pa namin ni Mama kapag nasaktan siya. Dahil hindi namin binalaan tungkol sa lokong Carding na yan. Malakas na humagalpak ng tawa si Frederick na ikinaiwas ni Levi ng tingin. Sa tingin mo ba, kakagat ako sa dahilan mong yan? Hindi pare. Parang may iba talagang dahilan kaya ka nagkakaganyan . There's no other reason, Frederick. I'm just concerned. Bakit ka nga concerned? Bumalik ka na nga lang sa office mo. Tinulak niya palabas ang kaibigan dahil hindi yata magpapaawat sa kakaasar sa kanya. Nang makalabas ito, ay pabagsak na umupo si Levi sa swivel chair niya at napahilamos sa mukha ng walang tubig. God, ano bang nangyayari sa akin? Mahinang bulong niya sa sarili habang nakapikit. I love to see her smile. Gusto kong lagi siyang nakikitang tumatawa. But not with that Carding. Namimiss ko rin siya kahit hindi naman dapat. At ngayon, nagagalit pa ako kapag tinatawag niya akong kuya. Damn you, Levi. Gusto niyang suntukin ang sarili. At bakit ba siya problemado kapag naiisip niyang 27 na siya at 19 pa lang si Leora? Ano bang problema niya sa age gap nila? Magmula nang nagkasama sila ni Leora sa mall at unti-unti niya na ngayong nakikilala ang dalaga, ay napapansin niyang may pagbabago sa kanya at nakakalito na nakakaramdam siya ng iba't ibang damdamin kapag nagkakalapit silang dalawa. Nasabunot niya na lang ang sariling buhok dahil sa inis. Bakit kaya bigla na lang siyang nagsungit kanina? Ayaw niya pa na tawagin ko siyang kuya. Anong itatawag ko sa kanya? Levi. Nagsasalitang mag-isa si Leora habang naglalagay siya ng mga bagong canned goods sa rack malapit sa counter. Ang pogi ng pangalan niya, bagay sa kanya. Kinikilig na nakagat niya ang ibabang labi. Sa halos 2 linggo niya sa San Quintin, ay unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam niya sa lahat ng mga nakakasalamuha niya, lalong-lalo na kay Levi. Gustong-gusto niya kapag pinagluluto siya ng binata. Natutuwa din siya kapag dinadalhan siya nito ng kahit na anong pasalubong na binibili raw nito sa labas ng klinik nito. Yun nga lang, ay kakaibang tibok ng puso niya kapag nagkakalapit silang dalawa. Hindi kaya may crush na ako sa kanya? Hindi pwede. Nasapo ni Leora ang noo. Hindi dapat ako nakakaramdam ng ganito. Paano kapag nalaman niya? Paano kapag nalaman ni Tita Lilian? Magbabagong pagtingin nila sa akin. Kaya naman kahit mahirap iwasan si Levi, dahil nasa isang bahay lang sila umuuwi ay ginawa niya pa rin ang makakaya niya para lang makalimutan niya ang damdaming nagsisimula ng umusbong sa loob-loob niya. Sa umagay sobrang aga niyang nagigising at nagkukunwaring sobrang abala kapag sinusundan siya ni Levi sa convenience store. Sa hapon naman ay nagkukunwari siyang pagod na pagod at kaagad natutulog. Nang sa ganon ay hindi na siya kausapin pa ni Levi. Salamat, Carding.
Ang saya ko sa mga rides na sinakyan natin kanina. At saka ang sasarap ng mga pagkain dun sa labas ng perya. Bukas, hindi ka naman magbubukas ng convenience store, di ba? Oo, bakit? Gusto sana kitang isama sa bukid namin. Mag-aani sila lolo ng mangga. Pipitas lang tayo at gagawa ng mango graham. Wow, talaga? Sige, magpapaalam muna ako kay Kuya Levi. Text kita kapag pumayag siya. Kumaway si Leora kay Carding, pero sa halip na kumaway ito pabalik para magpaalam, ay nagulat na lang siya nang mabilis na inilapit nito ang mukha sa kanya at humalik sa pisngi niya. Hoy Carding! Good night my princess. Sana mapanaginipan mo ako ngayong gabi. Anito at tumakbo papalayo. Nagsalubong na lang ang kilay niya dahil talagang ninakawan siya nito ng halik. Pero masayang kasama si Carding kaya napangiti na lang din siya habang binubuksan ang gate ng bahay. Pero halos mapatalon sa gulat si Leora nang mabuksan niya ang gate at bumungad sa kanya si Levi na nakatayo. Nakapamulsa at mukhang kanina pang naghihintay sa kanya. Kuya Levi? Kaya mo ba maagang sinarang tindahan para sa date niyo ng lalaking yun? Lihim na napalunok si Leora sa kritikal na tanong ng binata at ang intensidad ng dilim ng pagkakatitig sa kanya ay masasabing galit ito ngayon. Kasi kuya. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Huwag mo kong tinatawag na kuya. Umawang ang bibig ni Leora nang lumakas ang boses ni Levi. Hindi niya alam kung bakit siya tinataasan ng boses. Ganyan ka bang magtrabaho? Nagpapasahod si mama ng tama pero nawala lang siya. Nagsasara ka na ng mas maaga para lang sa gagong yun? Lalong kumunot ang noo ni Leora. Pati kay Carding ay galit ito. Nagpaalam na po ako kay Tita Lilian kagabi. Tinawagan ko siya. Nakayukong paliwanag niya. Pumayag siya at sinabing kahit magsara na lang ako ng buong araw. Pero dahil Sabado at marami naman ang bumibili ay binuksan ko pa rin ang tindahan. Kaninang 3:00 lang kami umalis ni Carding. At 9:00 na ng gabi, tsaka ka uuwi? Boyfriend mo na ba ang kumag na yun? Kaya kanya hinalikan? Lalaki na ba ang hanap mo ngayon matapos mong magkaroon ng trabaho? Nagiinit ang sulok ng mga mata ni Leora na para siyang maiiyak. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking tumulong sa kanya ay huhusgan siya ng ganon. Pero dahil amoy alak ito at mukhang nakainom naman, ay hindi na lang siya sumagot. Yumuko lang si Leora at humakbang papasok ng bahay. Pero nang mapadaan siya sa tabi ni Levi, ay nahigit niya ang hininga at natigil sa paghakbang. Nakahawak lang naman ngayon sa palapulsuhan niya ang malamig nitong kamay at pinipigilan siya. Kaya mo ba ako iniiwasan itong mga nakaraang araw? Dahil sa kanya? Sinagot mo na ba? Biglang naguluhan si Leora nang mapansing may lungkot sa mga mata ni Levi habang tinatanong yon. Answer me, please. Magkaibigan lang kami. Hindi ko siya boyfriend. Sa sinabi niya ay nakita niyang nakahinga ito ng maluwag. Litong-lito tuloy si Leora sa pinapakita ng binata. Sige, pumasok ka na sa loob. Dahan-dahan siya nitong binitawan at nag-iwas ng tingin. Pumasok siya sa loob na litong-lito pa rin sa kung paano siya itrato ni Levi. Hindi niya maintindihan kung bakit minsan ay mabait ito sa kanya. Minsan naman ay sobrang sungit. Malulutong na murang lumabas sa bibig ni Levi nang magising siya kinabukasan. Malinaw na naalala niya kung paanong hinatid ng Carding na yon si Leora sa labas ng bahay nila at kung paanong hinalikan ito sa pisngi ang dalaga. Nagalit siya na maagang nagsara ng tindahan si Leora para makasama ang lalaking yon at kung ano-ano ang lumabas sa bibig niya kagabi. Nakainom lang siya at para na siyang nag-aalborotong bulkan. Pero kahit hindi ako nakainom, talagang mabibwisit pa rin akong makita na hinalikan niya si Leora. Hindi pa naman pala siya sinasagot eh. Bakit niya ginawa yun? Minasahin niya ang ibabaw ng ilong sa gitna ng mga mata niya. Ano bang nangyayari sa kanya at bakit apektado siya na may kasamang ibang lalaki si Leora bukod sa kanya? Pabalikwas na bumangon si Levi nang tumunog ang doorbell. Lumabas siya ng kwarto at sandaling nataranta nang makasalubong niya si Leora sa pinto. Sa ayos ng dalaga ay mukhang kakatapos lang nitong maligo dahil may tuwalya pa sa ibabaw ng ulo. May tao sa labas.
Si Carding yata. Salubong na naman ang kilay niya nang marinig ang pangalang yon. Puntahan ko lang. Kaagad itong lumabas at tinungo ang gate. Hindi napigilan ni Levi ang sarili at dali-daling sinundan ng dalaga na ngayon ay nabuksan na ang gate at kausap na si Carding. Nakapamulsang lumapit siya sa dalawa. Walang pakialam kahit nakapajama pa at magulo ang buhok. Ano? Alis na tayo? Naghihintay na sa atin sila lolo. Nakapagpaalam ka na ba? Hindi pa eh. Natigil si Leora sa pagsasalita nang tuluyan siyang makalapit. Napalingon ito sa kanya at napating na rin sa kanya si Carding. Masama ang tingin na pinukol niya sa lalaki kaya napansin niyang hindi ito komportable. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? 8:00 na po, hindi na po maaga. Kakagising ko lang, so maaga pa. Putol niya rito at pinanliitan ng mata. May lakad po kasi kami ni Yora. Pwede ko po ba siyang isama, Kuya Levi? Ilang taon lang ang tanda ko sa'yo, kaya huwag mo kong kinukuya. Isa pa, mas baby face pa naman ako sa'yo. Po? Usal ni Carding dahil sinadya niyang hinaan ang huling sinabi. Ang sabi ko, hindi pwedeng umalis si Leora ngayon. Bakit? Linggo naman na. Sarado ang convenience store. Sarado nga pero may ibang inutos si Mama sa kanya at ako ang makakasama niya. Talaga? Wala namang sinabi si Tita Lilian eh. Sabat ni Leora na ikinakurap ni Levi. Hindi nito pwedeng malaman na nagsisinungaling lang siya dahil wala naman talagang inutos ang mama niya. Sa'yo wala pero sa akin meron. Kaya ikaw, umalis ka na. Hindi pwede si Leora ngayon. Kailan ba siya pwede? Ewan ko, pero bukas ay hindi pa rin pwede. Sa susunod na bukas ay hindi rin pwede. Basta araw-araw, hindi siya pwede. Kaagad tumalikod si Levi. Lihim siyang natawa nang humingi ng pasensya si Leora kay Carding. Nang lingunin niya ang dalawa, ay halos mapahalakak siya dahil parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Carding sa sobrang lungkot na hindi nito makakasama ang dalaga. Magbihis ka na. Utos ni Levi kay Leora nang magtagpo sila sa kusina. Pangiti-ngiti siya habang nagtitimpla ng kape. Saan tayo pupunta? At saka ano ba ang ipapagawa ni Tita Lilian? Pupunta tayong Hacienda Villagracia. Aabutin ng 1 oras ang biyahe papunta doon. Nagtatakang tiningnan siya ni Leora. Hacienda? Saan yun? Basta, makikita mo mamaya. Kailangan kita bilang assistant. Sinabi rin ni Mama na samahan mo ko. Tumango-tango ito at tiningnan lang siya. Nang titigan niya sa mga mata ay napaiwas sagad ng tingin. Pagkatapos ay tinalikuran siya. Yora. Natigil ito sa paghakbang nang tawagin niya. Muling humarap sa kaniyang dalaga at hinihintay siyang magsalita. Kung may nasabi man ako kagabi, pasensya na. Hindi ko sinasadyang mapagsalitaan ka ng ganun. Dahil balasing ka? Ha? Nakainom lang. Hindi naman lasing. Inuulit ko, hindi ko pa boyfriend si Carding. Hindi pa? Ibig sabihin, sasagutin mo talaga ang ku. Hindi niya naituloy ang mga sasabihin at baka magmukha na naman siyang masama sa dalaga. Mabait si Carding. Kung sasagutin ko man siya, hindi ko pa rin makakalimutan ang trabaho ko at lagi kong uunahin ang convenience store. Hindi nakaimik si Levi dahil sa narinig. Kahit hanggang makaalis sa harap niya si Leora, ay nakatulala pa rin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang tinusok ng matulis na bagay ang dibdib niya dahil sa narinig. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Hay, nababaliw na yata ako. Usal niya sa isipan at naiinis na nginuya niya ang 2 pandesal na sabay niyang ipinasok sa bibig. Pakiramdam niya ay bumubuga ng apoy ang ilong niya habang inaalala niya ang mukha ng Carding na yon. Hala, ang dami naman nila! Nakawang ang bibig na sabi ni Leora habang nakatulalang tinitingnan ang maliliit na biik sa harap niya. Nasa Hacienda Villagracia na sila at sobra siyang natutuwa sa kabuuan ng lugar. Ang hacienda ay isang malapad na kapatagan na puno ng iba't ibang produkto ng mga magsasaka. At nasa babuyan sila ngayon ni Levi. May kalayuan sa mansyon kung saan sila unang nagtungo kanina.
Kilala na pala si Levi ng mga lokal doon at isa ito sa veterinarya ng pamilyang Villagracia. Kapag nagkakasakit ang alagang hayop ng mga ito o kaya'y nanganganak, ay si Levi lang ang pinapatawag. Grabe! Ang cute naman nila! Teka, hindi ka takot? Takang tanong ni Levi na ikinailing niya. Hindi no, hindi naman siguro sila nangangagat. Tsaka ang lulusog nila. Gusto ko rin tuloy magkaroon ng biik. Namimilog sa tuwa ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang mga biik na dumedede pa sa inahing baboy. Napasulyap siya kay Levi na nahuli niyang nakatitig sa kanya na parabang isa siyang magandang view na minamasdan nito. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? May marumi ba sa mukha ko? Umiling lang ito at nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ay inihanda na nito ang mga gamit para sa pagbabakuna. Handa ka na ba? Oo, ready na. Teka, ano lang ang gagawin ko? Hawakan mo lang yung mga biik kasi babakunahan ko sila. Hindi ba sila tatakbo o tatakas? Matatakot sila sa atin, so tatakbo sila. Kailangan nating habulin para mabakunahan. Go! Sigaw ni Leora at pumasok na sa kulungan ng mga baboy. Malakas siyang natawa dahil natigil nga sa pagdede ang mga baboy at nagsimula ng mag-ingay at maglumikot. Teka lang, hindi namin kayo gagawing lechon. Kalma lang mga mima ko. Babakunahan lang kayo ni Doc Levi para lagi kayong healthy. Aniya habang isa-isang nilalapitan ng mga biik. Huli ka! Napalundag si Leora sa tuwa ng tuluyan na siyang makahuli ng biik. Nag-iingay ito at naglulumikot habang buhat-buhat niya. Masayang ninitian siya ni Levi at kinuha nito ang biik tsaka maingat na tinurukan. Napangiwi tuloy siya nang makita ang karayom. Masakit ba? Sorry po. Sige, daddy ka na ulit kay mama mo. Heto po Mami Pig, daddy na po ulit si baby. Hinaplos niya ang ulo ng biik, pero natigilan din nang marinig niyang humalakhak si Levi. Sinamaan niya ito ng tingin. Masakit naman talagang maturukan eh. Bakit? Wala naman akong sinabi ah. Bakit ka tumatawa? Nakukitan lang ako sa ginawa mo. Sige na, manghuli ka pa ng biik. Napanguso na lang si Leora para pigilan ang sariling mapangiti. Nagpatuloy siya sa ginagawa. Halos nabakunahan ang lahat ng biik pero may isa talagang takbo ng takbo at hindi nila mahuli-huli ni Levi. Paikot-ikot sila sa loob ng kulungan. Ayan na, Doc! Papunta na sa harap mo! Sigaw ni Leora habang hinahabol ang biik papunta kay Levi. Akmang kukunin na ni Levi nang bigla itong harangan ng isa pang biik kaya naman biglang nadapa ang binata. Humagalpak ng tawa si Leora habang hawak-hawak ang tiyan dahil sa nasaksihan. Ang hina mo pala, Doc eh. Hay, hinarangan ako eh. Naiinis na sagot ni Levi at namula pa ang mukha dahil sa pagkapahiya. Tawang-tawa na hinabol pa rin ni Leora ang biik pero hindi niya napansin ang bagong dumi ng mga ito sa pwesto niya. Bigla ay dumulas ang paa niya at tila bumagal ang oras nang mawalan siya ng balanse. Nanlalaki ang mga mata na hinintay niyang bumagsak siya pero hindi yun nangyari dahil lumanding lang naman siya sa matigas na dibdib ni Levi na mabilis pala siyang nasalo. Dumoble ang tibok ng puso niya nang lingunin niya sa Levi sa kanyang likuran na nakahawak sa bewang niya at nagtama ang kanilang mga mata. Lihim pa siyang napalunok nang bumaba ang tingin niya sa mapupulan nitong mga labi na tila ba'y mansanas na kay sarap kagatin. Sobrang lapit nun sa labi niya. Oh, Doc Levi, tapos na ba kayo ng assistant mo sa pagtitig sa bawat isa? Sa pagbibigay ng bakuna sa mga biik? Mabilis na napahiwalay sila sa isa't isa dahil sa narinig. Napayuko si Leora sa sinabing yon ni Tatang Ben, ang palabirong tagapag-alaga ng mga baboy roon. Tapos na hutang. Hindi pa natin nababakunahan yung isa na napakalikot. Putol ni Leora kay Levi. Talagang napakalikot at pinahirapan pa kayo. Ako na nga lang ang uhuli sa isang yan. Natatawang pumasok si Tatang Ben sa kulungan at hinuli ang biik na kagad din namang nabakunahan ni Levi. Naiilang na nagkatinginan silang muli ng binata. Nako iho, pasensya na at simpleng pagkain lang itong
hinahain namin sa inyo ngayon. Hinging paumanhin ni Nanay Belinda, asawa ni Tatang Ben. Nasa bahay na sila ng mga ito para mananghalian. Nakaupo na sila ni Levi sa upuang kawayan at nakahain sa mesang masasarap na mga kamoting kahoy, saging at may bagoong pa. May kanin din at inihaw na isda ang ulam. Nakalagay ang lahat ng iyon sa dahon ng saging. Okay lang po, Nay. Ang sasarap nga nito eh. Itong maganda mong assistant, sa kutis at ayos niya ay mukhang hindi siya sanay sa mga ganitong. Nako, Nanay Belinda, nagkakamali ho kayo. Nahihiyang putol ni Leora sa ginang. Hindi naman ho ako mayaman. Ang totoo niyan ay galing din po ako sa mahirap na pamilya. Sobrang namimiss ko na nga pong mga ganitong pagkain. Kanina pa nga po ako takam na takam eh. Talaga ba? Mabuti. O siya, kain na. Nahirapan kayong maghabol ng baboy kanina. Kukunin ko na rin yung ginataang langka sa kusina. Luto na siguro yun. Parang maluluha si Leora nang hagudin ni Nanay Belinda ang likuran niya. Bigla niya tuloy na miss ang tiyang lolita niya. Ginitian siya ni Levi at nagsimula na silang kumain. Nang binalatan nito ang saging para sa kanya, ay kumabog na naman ang dibdib niya. Pero hindi pa man sila tapos sa pagkain nang makatanggap ng tawag si Levi at sinabing kailangan nilang umalis. Pasensya na ho, Nay Belinda at Tatang Ben. Tumawag ho yung kagawad ng taga-kabilang sityo. Nahihirapan daw hong mga nakambaka niya. Nako, hindi niyo pa naubos ang pagkain niyo. Ayos lang, Tang. Babalik na lang kami ni Yora sa susunod. Oh sige, dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng motor ha. Tumango si Levi at ginagap nito ang palad niya habang nagmamadaling maglakad patungo sa motor na nakapark sa labas ng bahay nila Tatang Ben. Levi, hindi pa ako nabubusog eh. Nakangusong sabi ni Leora kahit ang dami niya nang nakain. Natigil si Levi at napalingon sa kanya. Sorry, kasi isang oras na raw hindi nanganganak yung baka eh. Baka magkaproblema. Gusto mo bang iwan na muna kita rito kina Nanay Belinda? Susunduin kita mamaya. Di walang aalalay sa'yo. I think I can handle it. Hindi naman pwede yun. Assistant mo ko ngayon, di ba? Nag-aalalang tiningnan siya ni Levi sa mga mata. Promise, ipagluluto na lang kita mamaya sa bahay. Bibilhin ko rin kahit na anong gusto mo. Talaga? Gusto ko ng milk tea at cake. Malapad ang ngiti na sabi niya. Pero natigilan siya ng marahang kurutin ni Levi ang kanyang pisngi at kinuha ang helmet nila. Sige, basta wag ka lang magpakit ng ganyan. Nag-iingay ang puso ko kapag gumaganyan kayo. Ha? Wala ang sabi ko, alis na tayo. Isinuot nito ang helmet sa kanya. Pinakatitigan siya sa mga mata, tsaka siya inalalayang makasakay sa motor nito. Sa pinapakita ni Levi sa kanya ay mas lalong naging malinaw para kay Leora kung ano ang damdaming unti-unting bumabangon sa loob-loob niya para sa binata. Mas lalo pa siyang humahanga rito nang makita niya kung gaano ito kagaling sa propesyon nito. Halos hindi niya matanggal ang ngiti niya habang pinagmamasdan kung paanong mapaanak ng baka si Levi. Sobra siyang namangha. Tumulong din siya sa paghila ng lubid para lang mailabas na ng baka ang anak nitong napaka-cute. Pagka-uwi nila ay talagang pinagluto pa siya ni Levi dahil hindi naman daw ito napagod. Sabay silang kumain, nagkwentuhan at natulog rin agad sa kanya-kanyang kwarto. Kinabukasan ay maaga niyang binuksan ang convenience store. Oh, Karding, andyan ka pala. Ani Leora nang lumabas siya ng staff room at nakita niya si Karding na nakatayo sa harap ng cooler at mukhang bibili ng soft drinks. Malungkot ang mukha na sinulyapan siya ng binata. Oh, may problema ba? Kumusta naman ang pagpunta mo sa bukid niyo kahapon? Kaya nga ako malungkot eh, dahil hindi kita nakasama kahapon. Pasensya ka na ha, hayaan mo. Sa susunod sasama na ako sa'yo. Natawa siya nang umuso si Karding at lumapit sa kanya. Oh, wag nang magtampo ang baby damulag na yan. Baby damulag? Oo, kasi nagpapakute ka, damulag ka na. Pareho silang natawa sa sinabi niya. Maaga ang out namin sa school mamaya. Gusto mo bang sumama sa park? Magandang panoorin ang sunset doon. Hindi siya pwede mamaya. Malakas na tinig mula sa entrance ng store
ang nagpakurap kay Leora. Nakita niyang pumasok si Levi na mukhang bad mood na naman dahil nakataas ang kabilang kilay. May pasok ka pa diba? Umalis ka na at baka malate ka pa. Walang emosyon itong sabi kay Carding. Pumasok sa counter area at dumikit sa kanya. Maya-maya pa magsisimula ang klase namin. Ganun, pansin ko. Mukhang wala ka nang bibilhin. Pwede ka nang lumabas. Levi! Saway ni Leora sa binata. Nag-iiba na rin kasi ang timpla ng mukha ni Carding. Kausap ko pa si Leora at saka wala namang ibang customer. So hindi ako nakakaistorbo. Baka ikaw, hinihintay ka na ng mga aso't pusa sa klinik mo. Pwede ka na rin lumabas. I-store namin to. Pwede akong manatili hanggang kailan ko gusto. Customer din ako at naniligaw kay Leora. May panahon pa ako para magpapansin at yun ang pakay ko. Eh ikaw, bakit ka dumidikit na ang ganyan sa kanya? Sa naging tanong ni Carding ay hindi nakasagot si Levi. Palipat-lipat tuloy ang tingin niya sa dalawang lalaki na nagtatagisan ng tingin. Pinapagitnaan siya. Carding, sige na pumasok ka na. Balik ka na lang mamaya. Hindi pwede. Bana siya dito sa convenience store. Masama ang tingin na pinukol ni Carding kay Levi bago ito lumabas ng store. Silang dalawa na lang ni Levi ang naroon. May dala akong breakfast para sa'yo. Nagluto ako. Tara, sabay na tayong kumain sa staff room. Malapad ang isi na ginagap ni Levi ang kamay niya at marahan siyang hinila patungo sa staff room. Nilapag nito sa mesa ang lunchbox na dala tsaka naman siya bumitaw sa pagkakahawak nito sa kanya. Bakit para kang bata na nakipag-usap kay Carding kanina? May problema ba? Oo, parang ang yabang mo kanina eh. Hindi mayabang yun. Hindi ko lang gustong pakikipaglapit niya sa'yo. Bakit? Mabait naman si Carding ah. Masaya din siyang… Kaya nga ako naiinis. Dahil masaya ka kapag kausap mo siya. Ayoko nun, Leora. Ayoko sa nakikita ko. Nagsalubong ang kilay ni Leora sa mga narinig. Lalo pat nakikita niyang parang inis na inis si Levi habang nagsasalita. Ayokong lumalapit siya sa'yo. Ayokong iningitian mo siya. Ayoko kapag kasama mo siya. Naiinis ako kapag nag-uusap kayong dalawa. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko siyang tinititigan ka. Levi, hindi ko maintindihan. Ako rin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May gusto ako sa'yo. Ano? Gusto kita, Leora. Pakiramdam ni Leora ay ilang libong kamay na ang tumatambol sa puso niya sa sobrang lakas at bilis ng pagtibok noon. Kung ganon, pareho lang sila ng nararamdaman ni Levi. Pero paano na? Hindi ba't sinabi niya sa sarili na hindi dapat lumago pa ang kung anong damdamin niya para sa binata? Hindi pwede. Hindi pwede ang alin? Hindi to tama, Levi. Kaya nga ako umiiwas eh. Kasi ano? Umiling lang si Leora at tinalikuran si Levi. Hindi niya matatagalan ang ganoong usapan. Pero ang akmang pagbukas niya ng pinto para sana lumabas ng staff room ay hindi rin nangyari dahil marahas na hinila lang naman siya ni Levi sa kamay. Bumangga ang katawan niya sa katawan ng binata at huli na nang mapagtanto niyang nakapulupot na sa katawan niya ang braso nito at ngayon ay masuyong inaangkin na ang kaniyang labi. Nakulong na lang ang singhap ni Leora sa lalamunan. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-inog ang kaniyang mundo habang hinahalikan siya ni Levi at nanlalaki lang ang kaniyang mga mata. Kahit binitawan na ng binata ang mga labi niya ay nanatili pa rin siyang nakatitig sa kawalan. Ngayong hinalikan siya nito ay masasabi niyang mas lumalim lang ang nararamdaman niya para kay Levi. Matagal ko nang gustong gawin to. Matagal na kitang gustong hawakan ng ganito, Yora. Anito habang magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Nakatitig sa labi ng bawat isa. Nagsiselos ako kay Carding. Ayokong manligaw siya sa'yo. Kaya ngayon pa lang, basta din mo na siya. Levi. Dahil hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Ang mga salitang iyon ang labis na bumabagabag kay Leora sa nagdaang mga araw. Lalo pa nang bumalik si Tita Lilian at ayaw tumigil ni Levi sa paglapit at pagdikit sa kanya. Hindi niya alam kung paano itatago sa ginang ang kung anumang nangyari sa pagitan nila ni Levi.
Ang alam niya lang ay lagi na siyang ninanakawan ni Levi ng halik. Lagi siyang niyayakap sa loob ng convenience store o kahit pa sa loob ng bahay. Aminado rin siyang nagugustuhan niya ang nangyayari sa kanila. Siya lang itong umiiwas dahil ayaw niyang malaman yon ni Tita Lilian. Ayaw niyang isipin ito na inakit niya ang anak nito samantalang kinupkop siya at itinuring na pamilya. Levi, ano ba? Bulong ni Leora sa binata nang yakapin siya nito mula sa likuran habang naguhugas siya ng pinggan. Nasa sala pa naman si Tita Lilian at may inaayos na mga papeles. Bakit? Gusto kitang yakapin eh. Wala akong energy ngayon. Bali magcha-charge lang ako. Hindi ako charger, okay? At saka baka makita ng mama mo. Ano ngayon? Sabihin ko na lang kay mama na. Hindi nito natapos ang sanay sasabihin dahil winisikan niya ng tubig ang mukha nito. Natawa tuloy siya nang mapapikit si Levi. Levi! Yora! Malakas na itinulak niya palayo sa kanya si Levi nang pumasok sa kusina si Tita Lilian. May kailangan akong puntahan ngayong araw, kaya kayong dalawa na lang ni Yora ang pumunta sa birthday ng ninong Henry mo. Siya, aalis na ako. Ingat ma. Nang makalabas ng bahay si Tita Lilian, ay muli na naman siyang hinapit ng binata sa bewang. Ano bang problema kung malaman ni mama na gusto kita? Yora, pareho lang tayo ng nararamdaman. Hindi nga pwede. Ang sabi ni tita, itrato mo ko na parang nakababatang kapatid. Yora, kahit baliktarin natin ang mundo, hindi tayo magkapatid at hindi ko gugustuhin mangyari yon dahil mas gugustuhin ko pang maging asawa ka. Malakas na natawa si Leora sa narinig. Asawa? Teka, wala pa sa plano ko yun. Mag-aaral pa ako kapag nakapag-ipon ako, magtatrabaho, hahanapin ng nanay ko at ibibigay kay Tita Lilian lahat ng gusto niya kapag tumanda na siya. At saka, natigilan siya sa pagsasalita dahil mabilis na dinampian ni Levi ng halikang labi niya. Ikaw nakakarami ka na sa akin ha? Hindi mo naman ako girlfriend pero... Then be my girlfriend, Yora. Umawang ang bibig ni Yora sa narinig at nanatiling nakatitig lang kay Levi. Please be my girlfriend. Alam kong binibigla kita, pero hindi ko lang kayang itagong nararamdaman ko para sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng chance na makapasok sa puso mo, I will not promise everything, pero gagawin ko lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Aalisin ko lahat ng lungkot sa puso mo. Pinuno ng saya ang puso ni Yora dahil sa mga sinabing yun ni Levi. Isa lang naman siyang simpleng babae na ang gusto lang ay mamuhay ng tahimik at masaya. Sa mga nagdaang buwan ay naging magulo ang buhay niya, pero nagtagpo sila ni Levi sa hindi inaasahang pagkakataon. At kahit hindi niya aminin, alam niya sa sarili niya na isa ngayon si Levi sa dahilan kung bakit bumabalik na naman ang dating sigla at saya sa puso niya. Hindi niya tuloy na malaya na nagsibagsakan pala ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak? Kasi gusto rin kita, Levi. Pero... Oops, wala nang pero. Malapad ang ngiti na hinaplos ng binata ang pisngi ni Leora. Sapat na sa akin na malaman na gusto mo rin ako. Hindi naman kita mamadaliin, Yora. I'll give you time, okay? Ako na rin ang bahala kay mama. Natatakot ako na baka magalit siya. Yora, si mama ang pinaka-understanding na nakilala ko. So you have to trust me. Tumango siya at pinahid ang mga luha. Napangiti siya ng dampian ito nang matagal na halik ang noo niya. Bumaba ang halik na yun sa ilong niya hanggang sa panggigilan siyang halikan sa pisngi. Bumungis-ngis na sinaway niya si Levi kaya naman nakontento na lang ito sa pag-iyakap sa kanya. Umalis sila ng araw na yon at tinungo ang manggahan ng ninong Henry nito. Ipinakilala siya sa ibang kamag-anak sa side ng yumao nitong papa at pakiramdam ni Yora ay nakahanap siya ng bagong pamilya na magmamahal sa kanya. Hindi mayaman ang angkan na pinanggalingan ni Levi, pero malalaman mong nagsisikap ang mga ito dahil may kaniya-kaniyang propesyon sa buhay. Kinabukasan ay hindi na rin siya nakatiis na aminin kay Carding ang totoong nararamdaman niya. Ayaw niya rin namang umasa ang binata. Dahil ba kay Levi? Siya ba ang gusto mo?
Dahan-dahan siyang tumango bilang tugon. Halata naman eh. Halatang naiinis siya kapag magkasama tayo. Wala naman akong magagawa, Yora. Pero kapag sinaktan ka talaga ng veterinarya na yun, uupakan ko siya kahit mas macho at gwapo siya sa akin. Natawa siya sa naging tugon nito, pero tinanggap din naman ang desisyon niyang patigilan na ito sa panliligaw. Matapos nilang mag-usap ni Carding sa labas ng school nito, ay bumalik na rin siya sa convenience store. Pero labis na pinagtakha ni Leora ang taong nagkumpulan sa labas ng tindahan. Aling Susing, ano pong meron? Taka niyang tanong at hindi muna pumasok. Nako, si Elise, bumalik na siya galing Maynila at may dala pang anak. Sino pong Elise? Kapamilya nila Tita Lilian? Hindi, dating nobya ni Levi. Natigilan si Leora sa kinatatayuan. Pakiramdam niya ay sandali siyang nabingi dahil sa narinig. Malakas na pagtibok lang ng puso niya ang narinig at maya-maya pa'y bigla yung kumirot. Hindi sila naghiwalay ni Levi nung umalis siya para mag-aral. Nabuntis pala siya noon at ngayon ay 6 na taon na ang anak nila. Tila ay nilalamuko sa loob ang puso ni Leora sa revelasyong yon. Yora, halika! Tawag ni Tita Lilian kay Leora nang makapasok na siya sa store. Nakaharap niya ang magandang babae na kung titingnan ay mas matanda lang ng ilang taon sa kanya. Hawak nito sa kamay ang isang batang babae na nakatingala sa kanya. Yora, ito si Elise. Girlfriend siya ng anak ko mula pa nung high school. At ito naman ang apo ko, si... Ma! Umalingaw-ngaw ang malakas na tinig ni Levi. Naibaling niya ang tingin sa binata. Hindi niya masabi kung galit ito, natatakot, o nag-aalala habang nakatingin sa kanya. Hindi pa tayo sigurado kung talagang ako ang ama niya. Nako, Levi, tumigil ka. Huwag kang magtataas ng boses sa harap ng bata. Yora, dumito ka muna sa tindahan ha. Uuwi lang kami sa bahay at mag-uusap. Lumabas si Tita Lilian kasama ang bata at si Elise. Sandali namang nagpaiwan si Levi na namumulang mga matang nakatingin sa kanya. Parang maluluha. Yora. Sumunod ka na kay tita. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Yora, kaya kong patunayan na hindi akong ama ng bata. Maniwala ka sa akin. Oo, may nangyari sa amin pero... Ayaw mo ba nun? May anak ka na. Blessing daw yun, di ba? Lalo na kapag nasa tamang edad ka na. Walang naging tugon si Levi sa sinabi niya. At kahit anong gawin ni Leora na pagpigil sa mga luha ay kusa yung nagsibagsakan. Hindi niya pala maitatago ang nararamdaman kahit pilit siyang ngumingiti. Mag-uusap tayo mamaya. Aayusin ko muna to. Matapos ang makatagang yon ay lumabas na ito ng store. Dali-daling pumasok si Leora sa staff room at doon ay binuhos ang lahat ng emosyon. Walang tunog ang kanyang paghikbi pero pakiramdam niya ay pinupunit na ang puso niya sa loob sa sobrang sakit noon. Bakit ganon? Kung kailan unti-unti nang magiging opisyal ang pagitan nila ni Levi ay tsaka pa mangyayari ang ganito. Pinaglalaroan lang ba siya ng tadhana? Sandaling pinapasaya at paluluhain din pala. I'm sorry, Tita Lilian. Sorry po kung umalis ako pero parang masyado na kasi akong pabigat sa inyo. Salamat po at tinuring niyo akong parang anak. Salamat po sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Umalis po ako para subukang hanapin si Mama. Gusto ko rin pong makipagsapalaran sa ibang lugar nang walang ibang inaasahan kundi ang sarili ko lang. Pangako po magsisikap po ako sa buhay at magtatagumpay. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong dalawa ni Doc Levi. Yora. Iyon ang sulat na iniwan ni Leora sa mesa sa kusina bago niya tuluyang lisanin ang bahay ng mga taong kumupkop at nag-alaga sa kanya sa loob ng ilang buwan. Babaunin niya sa kanyang pagalisang masasayang alaala kasama ang mag-ina. Hello ma'am, good morning. Ano pong order niyo? Isang cheesecake miss at isang latte. Hot or cold po ba ma'am? Iced please. Yun lang po ba? Tumango ang babaeng customer at nagbigay ng card. Iniswipe niya yon sa machine para ma-process ang order nito. Nang matapos, ay nakangiti niyang binalik ang card.
Masayang sinimula ni Leora ang paggawa ng kape ng customer. Isa na siyang barista ngayon at masasabi niyang sobrang nag-i-enjoy siya sa trabaho niya. Noong unay akala niya hindi niya kaya at baka lagi lang siyang magkakamali dahil wala siyang alam sa mga kapeng iniinom ng mga maperang tao. Pero ngayon, kahit anong kape ang ipagawa sa kanya, ay alam niya na. "Uy, parang ang sigla mo ngayon ah." Tanong sa kanya ni Trixie na biglang sumulpot sa likuran niya. Isa rin itong barista, pero sa umaga naman ang shift. Siya kasi ay panggabi. Sa sandaling panahon ay naging malapit niya na itong kaibigan. "Syempre, sahod na bukas at saka day off ko pa." "Uy, tamang-tama. Birthday ni Papa bukas. Isasama na lang kita sa bahay. Pupunta rin ng boyfriend ko. Ipapakilala kita." Sumang-ayon na lang si Leora dahil wala rin naman siyang gagawin bukas ng gabi. Gusto niya ring makihalubilo sa kahit sino para hindi niya maisip na nag-iisa lang talaga siya sa buhay. Kinabukasan ay maaga niyang nakuha ang sahod niya galing sa may-ari ng cafe na si Ate Miriam. Nakilala niya noon sa loob ng bus papuntang bayan ng San Roque. Nakipagkwentuhan ito sa kanya hanggang sa nabanggit nito ang cafe at naghahanap daw ng barista. Masasabi ni Leora na sobrang bait ng Diyos sa kanya. Ang mga bagay na hindi niya pa man hinihingi ay binibigay na nito nang hindi niya inaasahan. Kaya naman pinipili niyang maging mabuting tao sa bawat sandali ng kanyang buhay. 2 buwan ang nakalipas mula nang lisanin niya ang San Quintin. Hindi niya may tatangging malungkot siya, pero kailangan niyang mabuhay at maging masaya na lang para sa mga taong mahal niya. "Ma, Pa, si Leora nga pala. Katrabaho ko sa coffee shop. Yora, mama at papa ko." Pagpapakilala ni Trixie sa kanya sa mama at papa nito nang makarating sila sa bahay ng kaibigan. "Hello po, magandang gabi at saka happy birthday po." May dala siyang regalo at inabot yon sa ama ng kaibigan. "Salamat, Iha." "Ang ganda mo, Iha." Puri sa kanya ng mama ni Trixie. "Nako, salamat ho." Dinala siya ni Trixie sa garden ng mga ito kung saan naroon ang kainan. Kumakain silang dalawa nang biglang mag-ring ang cellphone ni Trixie at nasa labas na raw ang boyfriend nito. Saglit itong lumabas at bumalik din kaagad kasama ang nobyo. Pero sobra siyang nagulat nang makita si Frederick. Ito pala ang boyfriend ni Trixie, ang best friend ni Levi. Binundol ng matinding kaba ang puso niya habang magkasalubong ang mga kilay nitong nakatingin sa kanya. "Nandito ka lang pala. Alam mo bang hinahanap ka ni..." "Ah, aray!" Putol ni Leora sa binata at nagkunwaring sumasakit ang kaniyang tiyan. "Banyo lang ako saglit ah. Ang sakit ng tiyan ko eh." Ayaw niyang maging bastos, pero ayaw niya na rin marinig ang mga sasabihin ni Frederick. Dali-dali siyang naglakad papasok sa loob ng bahay nila Trixie at naghahabol ng hininga na pumasok sa banyo. Nasapo niyang dibdib sa sobrang lakas ng tibok noon. Ang totoo ay hindi naman talaga siya takot na makita si Frederico kahit pa nga si Levi. Natatakot lang siyang malaman o marinig galing dito na masaya na si Levi sa pamilya nito ngayon. Hindi na lang din siya nagtagal doon at nagpaalam kay Trixie. Nagsinungaling pa talagang sumakit ang tiyan niya at naiintindihan naman yon ng kaibigan. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay pumasok na siya sa coffee shop kahit 6:00 naman ang pasok niya. "Leora, hindi tayo magbubukas ngayon." "Po? Bakit po, Ate Miriam?" Tanong ni Leora sa amo na malapad ang ngiti habang nag-check ng sales report nila. "Kasi nirent ng isa kong customer itong coffee shop buong gabi. Dito daw kasi sila magdi-date at mag-uusap ng babaeng mahal niya. Ayaw niyang may ibang tao o istorbo." "Ganun po ba? Paano po ang order nila, ate?" "Ikaw nang bahala. Basta kung ano ang gusto niya, gawin mo na lang, okay? Sige, uuwi na muna ako. Good luck, Leora." Labis na pinagdakha ni Leora ang matamis na ngiti ni Ate Miriam at paghalik nito sa pisngi niya bago umalis. Malambing naman talaga ito, pero ang salitang good luck ay hindi niya alam kung para saan. Isinawalang bahala na lang yun ni Leora at sinimulang i-arrange ang mga kaproon at pinunasan ng mga coffee maker. Kaya lang ay biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Matutuloy pa kaya ang date nila? Sobrang lakas ng ulan. Malas naman ng lalaking yun kung hindi makakarating ang date niya. Tinungo niya ang mesa sa tabi ng glass wall. Doon umupo at pumalumbaba. Sa lakas ng pagpatak ng ulan ay walang pagtutol na sinasalo ng mga lunti ang dahon ang malakas na pagbagsak. Parang siya lang, walang reklamo at walang pagtutol na tinanggap. Hinarap ang lahat ng hirap at sakit na binabagsak ng tadhana sa kanya. Isa pala akong bulaklak. Maganda, matapang at malakas na bulaklak. Bumungis-ngis siya sa isiping yon. Pero nawala ang ngiti niya sa mga labi at biglang pumintig ng mabilis ang kanyang puso. Nang mula sa labas ay nakita niyang isang pamilyar na figura. Levi? Tila bumagal ang oras habang nakatayo lang ito sa labas. May hawak na payong at tila kay lungkot ng mga matang nakatingin sa kanya. Ni hindi niya namalayang nagsibagsakan na ang kanyang mga luha nang makapasok na si Levi sa coffee shop at nakatayo na ngayon sa harap niya. Anong ginagawa mo rito? Luhaan niyang tanong. Hindi ito sumagot. Nanatili lang na nakatitig sa mga mata niya. Sinabi ba ni Frederick sa'yo? Peki siyang tumawa at pinahid ang mga luha. Magkakape ka ba? Anong order mo? Teka, brewed coffee nga palang favorite mo. Sige, ikukuha kita. Tarantang tinalikuran niya si Levi at hahakbang na sana patungong counter area nang maramdaman niyang pinigilan siya nito sa pulsuhan. Marahan siya nitong hinila. Natagpuan na lang ni Leora ang sarili na nakakulong sa mainit at mahigpit na yakap ng binata. Namiss kita. Sobrang namiss kita. Basag ang tinig na bulong ni Levi sa gilid ng kanyang tenga. Kaya naman parang hinaplos ng may init na kamay ang puso niya. Levi, hindi pwede to. Hindi mo na dapat ako pinuntahan dito. Marahan niya itong tinulak pero mas sinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Kahit sandali lang, hayaan mo kung yakapin ka ng ganito. Lalong lumuha si Leora. Ibig bang sabihin ay aalis din ito mamaya? Babalik din sa mag-ina nito? Kung ganon ay kailangan niyang sulitin ang sandaling yon. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Levi, hindi mo na dapat ako hintayin pa. May pamilya ka na. May anak na dapat pagtuunan at punuin ng pagmamahal. Sa sinabi niya ay marahang bumitaw sa yakapan nila si Levi. Pinagkatitigan siya sa mga mata. Leora, gusto kong magalit sa'yo ngayon. Gusto kong magwala, alam mo ba yun? Umalis ka nang wala man lang paalam. Nag-iwas siya ng tingin. Totoo ang sinasabi nito. Mula kasi nang magkita sila ng babaeng unang minahal nito at mula nang makilala nito ang anak ay hindi na mahiwalay sa kanya si Levi. At natatakot siya na baka makahalata si Tita Lilian sa bawat kilos ng anak nito. Ang gusto ng ginang ay magkaroon ng pamilya si Levi at masaya ito kapag nakikita ang apo at ang unang babaeng minahal ng binata. Levi, hindi ko gustong magkagulo. Ayokong ako pang dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan ni Tita Lilian. Yora, umuwi na tayo. Levi! Please, Yora, bumalik ka na sa akin. Levi, paano mo ba nasasabi yan? Hindi na ako babalik. Nung umalis ako ay tinapos ko na rin kung ano man ang namamagitan sa ating... Hindi na natapos ni Leora ang mga sanay sasabihin nang walang paalam na sinapo ni Levi ang buo niyang muka at siniil ng halik. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at maya-maya pa ay napapikit na lang kasabay ng pagbagsakan ng kanyang mga luha. Dahil sa halik na yun ay aminado siyang naroon pa rin sa puso niya si Levi, hindi basta-bastang mawawala. Parehong hinihingal na tinapos nila ang halik na yun. Magkadikit ang noo at luha ang nakatingin sa mata ng bawat isa. Sinabi ko sa'yong magtiwala ka sa akin, pero hindi mo ginawa, Yora. Wala akong anak. Hindi ako ang ama ng anak ni Elise. Ginawa niya lang yun para makabalik sa akin. Nagulat si Leora sa narinig. Nagtatakang tinitigan niya ang lalaking mahal. We did a DNA test. At negative ang result. Una pa lang, alam kong hindi akin yung bata. Matagal niya na akong niloloko nun bago siya umalis.
Pinaniwala niyang sarili niya na ako ang nakabuntis sa kanya. Pero hindi yun ang totoo. Bakit niya ginawa yun? Paano yung bata? Pinaasa niya lang ba? Nakaramdam ng inis si Leora. Paanong may mga babaeng nakakagawa ng ganon dahil sa desperasyon? Huwag na natin siyang pag-usapan. Pero nangangako akong hindi niya na ako guguluhin pa. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung bakit mo ko iniwan. Napakurap si Leora nang mapansing parang bata na nakanguso sa harap niya si Levi. Kasi gusto kong maging masaya ka na magkaroon ka ng pamilya. Ayoko rin na magalit sa akin si Tita Lilian. Huwag mo nang gagawin yun. Naintindihan mo? Hindi ko nahayaang makatakas ka pa mula sa akin. Itatalin na kita sa tabi ko para hindi ka na tumatakas. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ka sa akin. Uuwi tayo ng San Quintin. Aha? Pero… Yora, mahal mo ba ako? Levi. Sumagot ka. Mahal mo ba ako? Tuluyan siyang natawa nang nagpadyak ang binata at nagpa-cute sa harap niya. Sige, babalik ako at uuwing kasama ka. Mahal kita, Levi. Mahal na mahal. Pero ang gusto ko, makapag-aral ulit ako. At saka hindi naman natin nasisiguro na tayo talaga. Tayo talaga habang buhay na yan. Naintindihan mo? Putol nito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Napabungis-ngis siya sa sobrang kilig. Hindi na nga pumayag pa si Levi na magkahiwalay pa silang dalawa. At nang magkita silang muli ni Tita Lilian, ay halos hindi sila matigil sa iyakan. Sobrang na-miss niya rin ang ginang. Hindi ka na haalis. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi namin ni Levi. Tutulungan ka naming hanapin ang mama mo. Sorry po, Tita. Hindi na po mauulit. At bakit ka naglihim sa akin, ha? Gusto mo pala itong lokong to. Pinilit ka ba niya na gustuhin mo siya? Nilalandi ka ba ni Levi? Palagi, Mama. Lagi kong hinahalikan para ma-inlove sa akin. Kapag nakatalikod ka at hindi nakatingin, lagi ko rin siyang niyayakap. Malakas nitong hinampas si Levi sa braso na ikinangiwi ng binata at ikinatawa niya naman. Sa pagdaan ng mga araw ay nagulat na lang si Leora nang samahan siya ni Levi sa isang university para mag-enroll. Sagot na raw nito ang lahat. At dahil ayaw niyang maging pabigat ay bumalik siya sa convenience store. Ayaw niyang makatanggap pa ng sahod galing kay Tita Lilian pero lagi pa rin siyang binibigyan. At ang regalo naman ni Levi sa kanya sa 20th birthday niya ay pinakilala siya nito sa isang investigator na kilala nito para mahanap ang mama niya. Sa paglipas ng mga buwan ay unti-unti nang nagkakaroon ng resultang investigasyon. May lead na sa nanay niya. Ang balita'y nasa ibang bansa raw, nagtatrabaho at hindi lang makauwi dahil sa mga papeles na hindi pa naayos. Ilang sandali na lang ang paghihintay niya at magtatagpo na silang muli ng ina. At habang naghihintay, ay ginugol niya ang bawat oras sa pag-aaral at pagmamahal sa dalawang taong mahalaga sa kanya ngayon. Si Tita Lilian at Levi, ang mag-inang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya. Alam ni Leora na kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, si Levi lang ang kanyang sandalan, laging mamahalin at papakasalan sa pagdating ng tamang panahon. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagsubok, ang kwento ni Leora ay nagsasabing ang buhay ay hindi laging patas, pero walang masama sa paghingi ng tulong, lalo na kung ito ang magbibigay sa atin ng pagkakataong makalaya mula sa mapait na nakaraan. May mga tao rin na katulad ni Levi na darating sa buhay natin. Mga taong magtuturo sa atin ng bagong kahulugan ng pag-ibig at pagtitiwala. Sa huli, lagi nating tatandaan na sa kabila ng pagbagsak ay may pag-asa pa ring bumangon at magpatuloy. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.